Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 9/20/2024. So grabe yung Friday natin ngayon, no? May pa-happy weekend CPSEI. So hopefully nakakagat kayo sa cake. Dahil grabe, no? So kahit ano yung i-trade mo ngayon, parang most probably ang taas nung probability na gain ka. Anyway, so for today, ang i-share natin is tatlong chart lang, no? So bilisan lang natin. So yung una natin na may position tayo is FCG. So for this one, very interesting yung galaw nito dahil yung yung upward channel niya nag-hold kahit papaano yung DB50 area, which is this line. So nagiging support yung 0.75%. So good sign yon. So malaki yung chance na pwede siya mag-bounce and move upward. So nasa big range CFCG, yung pinaka-resistance niya ngayon is 0.84 area, this one. Tapos support niya is 0.75 area. So very interesting to sa coming days. Tapos yung dividends ito is 3.5% yata. So malamang November 'yon. So tingnan natin if kaya nito mag-conso dito sa area na to for a possible breakout. And yung susunod nito is na magiging strong resistance is nasa piso level. So tingnan natin sa coming day CFCG. So ang nagbebenta dito is si security ba yata? O anyway, basta may isang broker na nagbebenta lang. So hindi ko to masyado binabantayan kasi ang layo sa buy zone ko. So ang buy zone ko dito is below 0.75. So itong area na to ang buy zone ko. 0.75 hanggang break ng 0.75 hanggang 0.70 area. So yung sa support tayo kumukuha ng channel. So doon ko plano mag-add. So since malayo siya doon, so, hinahayaan ko lang yung position ko and hindi ako bumibili. Hindi ko siya binabuy up. So yung susunod natin is si Plus. So ito grabe yung galaw ni Plus. So ito na-trade natin to, itong malaking drop na to, na-trade natin siya dyan. So gain tayo pero mahabang kwento yan, saka na natin kwento. Pero nasa isang malaking range kasi si Plus. So parang 15.30 itong area na to support niya. Ang pinaka-resistance niya is around 20 pesos. So for ilang days na nagsusupport yung DB50 ni Plus, so this area. So ang ginawa lang natin kanina kasi medyo mataas yung open niya. Bumili tayo doon, minimal amount lang. Tapos since gain na tayo, nag-set lang tayo ng trail stop. So ang sinet natin na trail stop dito is 19.50. So nag-close to ng 19.60. So hold lang tayo sa position natin dahil baka mag-breakout or may run up pa. And grabe yung mga charts ngayon, ang daming net foreign buy. So next week ang babantayan natin dito is yung 20 pesos area, itong area na to. So any sign na mauuntog siya dyan, so syempre magte-take profit na tayo. And ire-respect lang natin yung trail stop natin. So kung mauntog siya or ma-hit yung trail stop, kahit ano mangyari, so magte-take profit tayo. Pero for the meantime, i-hold natin dahil malakas yung market, no? So baka atas net foreign buy pa, so baka mag-conso and breakout siya. So as long as hindi na-hit yung trail stop and okay naman yung chart, hold lang natin. So yun lang yung game plan kay Plus. So very simple lang. Tapos yung next natin is si Mac. Ito grabe yung chart nito ni Mac. If may kita nyo yung chart nito, ito grabe yung, ang ganda nung chart nito ni Mac. If may kita nyo, nagkaroon tayo ng squeeze dito, then breakout. Tapos ito parang puro yung support and resistance niya puro significant level. So near 4 pesos yung pinaka-support niya, yung pinaka-resistance naman niya is around 5 pesos. So mapapansin nyo ilang beses to nauntog dun sa level na yon. Tapos yung 4 pesos naman yun yung naging previous resistance na nag-turn into a support. Tapos ang maganda rito, if mapapansin niyo dito sa area na to nagkaroon tayo ng squeeze. Tapos nag-breakout siya. Tapos nagkaroon nag-base. Pero ito ang bilis lang, parang isang araw lang siya nag-red, tapos nag-breakout ulit. So ito yung na-trade natin kanina, very lang to, parang very basic lang. Actually, konti yung position natin dito dahil nung nag-red to, tinitingnan ko siya and bumibili ako. Parang 5.80 yata yung average ko dito. So ang ina-expect ko kasi dito magpo-pullback pa siya. Kasi if titingnan nyo yung indicators nito medyo mataas na siya. So ang ina-expect ko dito is magre-red siya ulit today. So dun ko plano ipasok lahat ng position ko near the support sana dito. Pero lumipad na siya. So very minimal lang yung position natin. Hindi natin na full allocation to. So dito tayo namili, tapos nag-breakout siya. So ito very interesting din to sa coming days. So tingnan natin if tutuloy lang to kasi medyo maganda yung volume niya. So ang ganda nung galaw niya, yung run up niya, malaki yung volume. So tingnan natin to sa coming days if magpo-pullback ba siya or magbe-base lang muna dito, magko-conso and tutuloy.
So pagka ganito hindi ko na masyado iniisip dahil parang ano lang pagbili natin magse-set lang tayo ng cut loss, tapos pagka gain na mag-set lang tayo ng trail stop. So habang tumataas yung price, syempre iangat lang natin yung trail stop natin and yun. So very no-brainer. Susundan lang natin yung rules natin and hopefully malaki yung run up niya sa coming days. Yun lang guys, bye.